Ang mga kanal na gawa ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagpabago sa pandaigdigang kalakalan dahil pinaikli nito ang ruta ng barko at pinababa ang gastusin sa pagpapatakbo. Nasa 8% ng daigdigang pandagat na kalakalan ay pinapadaan sa mga kanal na ito. Isa sa mahalagang kanal ay ang Suez Canal. Ang haba na 193.3 kilometers ng Suez Canal ay isang artipisyal na daluyan ng tubig sa kapantayan ng dagat na matatagpuan sa Ehipto. Tinudugtong nito ang Mediterranean Sea kasama ang Gulpo ng Suez, isang hilagang sanga ng Red Sea. Kung walang Suez Canal, ang barkong papunta sa puerto ng Europa galing India ay babiyahin ng dagdag 7,000 kilometers. Aabutin sa 34 na araw ang barkong may takbo na 60 knots. Ang paggawa ng Suez Canal ay opisyal na sinimula noong ika-25 ng Abril taong 1859. Ang orihinal na halaga ng proyekto ay tinataya sa halagang 200 million francs. Sa panahon ng pagtatapos nito, ang kabuuang halaga ng proyekto ay higit pa sa doble ng orihinal na tinatayang halaga. Bunga ito ng maraming teknikal, politikal at pinansyal na mga suliranin. Ang konstruksyon ng Suez Canal ay isinagawa sa pagitan ng taong 1859 at 1869 ng Suez Canal Company. Ang Suez Canal ay isa sa mga madalas na dinadaanan na ruta ng barko sa daigdig at opisyal itong binuksan noong Nobyembre 1869. Isang alternatibong ruta sa Suez Canal ang katimugang dulo ng Africa. Kilala rin ito bilang Cape of Good Hope. Ito lang ang naging rutang pandagat bago ginawa ang Suez Canal at nung sinara din ang kanal. Sa unang bahagi ng 21st century, ang traffic sa Suez Canal ay bumaba dahil sa pamimirata sa Somalia dahil karamihan na rin sa mga kumpanya ay mas pinili ang mahabang ruta. Noong Agosto 2014, sinimulan ang konstruksyon para mapalaki at mapalawak ang El Bala bypass ng 35 kilometers. Para mapabilis rin ang oras ng pagdaan sa kanal. Ang layunin ng pagpapalawak ay dublihin ang kapasidad ng Suez Canal mula 49 hanggang 97 na barko bawat araw. Noong nagawa na ang kanal, ito ay 164 kilometers ang haba at 8 meters ang lalim. Matapos ang di mabilang na pagpapalawak, ito ay kasalukuyang 193.30 kilometers ang haba, 34 meters ang lalim at 205 meters ang lapad. Ang paglawak ang nagpahintulot sa kanal na makabigay ng two-way traffic sa bahagi ng ruta at para rin sa pagdaan ng malalaking barko. Ang Suez Canal ay walang locks dahil sa patag na anyo nito. At ang konting pagkakaiba sa level ng dagat sa bawat dulo ay walang kabuluhan sa shipping. Ang pagdaan ay umaabot mula 11 hanggang 16 hours sa bilis na 8 knots. Ang mabagal na takbo ay nakakatulong maiwasan ang pagguho ng mapampang dahil sa alon na dulot ng barko. Pinahihintulutan ng kanal ang pagdaan ng mga barko na may draft o lubog na hanggang 20 meters. May bigat na 240,000 deadweight tons at taas na 68 meters lagpas sa level ng tubig at may lapad na hanggang 77.5 meters batay na rin sa mga partikular na kondisyon. Ang biyahe galing Europa na dadaan sa Mediterranean Sea at Red Sea na tatawid sa Suez Canal ay nakabawas ng layo na 7,000 kilometers. Kaya ang biyahe galing India papuntang Europa ay tatagal lamang ng 19 na araw sa bilis na 60 knots. Ngunit ang isang Handymax bulk carrier na dadaan sa Suez Canal ay magbabayad sa toll sa tinatayang halaga na $175,000. Ang Suez Canal ay ang pinakamahabang kanal sa daigdig na walang harang o lock. Dahil wala itong harang, ang mga aksidente ay halos baliwala na lang kumpara sa ibang daluyan ng tubig. Halos 50 barko ang tumatawid sa Suez Canal araw-araw. Kadalasan nakaangkla lang ang mga barko sa look ng Suez para hintayin ang kanilang torno sapagkat may sistema ng convoy ang pagtawid sa kanal. Inaangat ng barko ang angkla nito at pipila para sa convoy para simula na ang pagtawid nito. Sa pagtawid sa Suez Canal, sasampa ang mga piloto sa barko sa iba't ibang bahagi at ang mga opisyal sa bridge ang tutulong sa piloto habang tumatawid sa kanal. Kadalasan 4 na piloto ang sasampa para sa maniobrada sa iba't ibang dako ng kanal. Kapag nasa kanal ang mga barko, kailangan mapanatili nito ang bilis, lalo na kung naka-convoy, at para rin mapanatili ang distansya sa pagitan ng dalawang barko. Ang limitasyon ng bilis para sa mga tankers at draft shift ay 13 to 14 kilometers per hour, 16 kilometers per hour naman para sa iba pang mga barko. Ang agwat sa pagitan ng mga sasakyang dagat na naka-convoy ay nasa 10 to 16 minutes.
Ang nabigasyon sa Suez Canal ay nagpapatuloy araw at gabi. Ang nadadaan ng kanal ay napapaligiran ng mga ilaw at mga boya na gumagabay sa traffic kapag gabi. Ayon sa Suez Canal Authority, tanging ang Suez Canal ang may 10% na bahagi sa pandaigdigang kalakalang pandagat. Inaasahan din na tataas pa sa karaniwang bumabiyahe na 77 barko ang dadaan sa kanal at kikita rin ng halos $13 bilyong sa pagtatapos ng taong 2023. Kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-subscribe na sa Marine Insight Philippines at i-press ang bell icon para di kayo mahuli sa mga pinakabagong video. Mag-komento, mag-like, mag-share at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel namin.